Nakapunta na ba kayo sa Panaat dito sa Bacolod City? Kung hindi pa, samahan ninyo ako at ikutin natin ang lugar na ito kasi kahit ako, hindi ko alam kung ano ang mga andito. Sa pagkakaalam ko, inorganize ang Panaad Festival para ma-showcase ng lahat ng mga municipalities at cities ng Negros Occidental ang mga talento na pwedeng i-showcase, ang iba't ibang mga produkto na nagre-representar sa bawat municipalities at cities at mga programa na kung saan ay nagpapakilala kung ano ba talaga ang Panaad Festival. Ito pa ang kinagandahan, ang bawat municipalities at cities ay may sari-sariling mga booth or mga bahay na andito sa paligid ng Panaad. At andito na nga tayo mga mamin sir. Welcome to Panaad in Negros Occidental. Sorry kita sa booth sang San Carlos. Kaya naka-hits tayo sa salakyan sa San Carlos. Pagpasok na natin dito sa booth ng San Carlos ay makikita natin ang magandang art of beauty at mga indigenous materials para magawa ang mukha ng Barbie na ito. Ang sunod na booth ay from Calatrava. At since nahiya tayong pumasok, ay papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mukha ng kanilang entrance papasok dun sa kanilang booth. Ito ay nagre-represent din sa kanilang Monkey Sanctuary. Nakapasok din tayo sa booth ng City of Escalante. At ang mannequin na ito ang bubungad sa iyo pagpasok sa booth nila. Napadaan din tayo sa booth ng DSB or Don Salvador Benedicto, the summer capital of Negros Occidental. Pagpasok mo pa lang ay marami ka nang makikitang mga produkto na nagre-representar sa kanilang lugar at kung ano ang mga produkto na pwede mo at kaya mong bilhin sa lugar at sa area ng DSB. Upaning hamot gidang ano ba no? Ang pinya no? Kanami Ka very good sang Panaad. It's ang Panaad opportunity gid man nga mag-showcase ang ilang mga produkto. At dahil parang wala namang masyadong activity sa Sagay, dumaan lang kami. Pero tingnan nyo, ang ganda, di ba guys? Napadaan din kami at napasilip bigla sa design at mannequin ng Municipality of Manapla. Habang naglalakad ay napadaan din kami sa booth ng City of Victorias, ang lugar kung saan nagpo-produce ng pinakamasarap na Bignay wine sa Negros Occidental. Gareklamo na siya guys, kay pertigid ya guys kainit. Biskan ano mo katikal nga field staff ka. Pero kung wala kaya naanad sa init yan, hindi ka ginaya maanad sa init. Sa malakon. EB, di ba? EB. Oy, hi! Tara na. Now you're here. Hi, ma'am. How are you? This guy to. Hi, guys. Hi, guys. Ari kita na kami ni ma'am. S.I. Sang Isabela. Si Ma'am Rowena Makaya. Si Ma'am Rowena. Wow. So, dirita na yung mapatandong. Kaya dumikalo. Kaya kami, wala ginagwanta lang naman mo. Biskan po ikapoy. Team namin. Grabe ba? Ito pa kami. Layo pa sila suludlon. Malakat po sa San Enrique at sa ni Mama Rilin po. Nalin gapon. Nalin kami actually sa San Carlos. Kaya nag-orientation na kami sang amon beneficiary para sa this year nga implementation. Ano nga? Kasi kami, Saya. Isabela, ano yan? kita mo ma-fruit bearing trees kami biskan ga bagyo ya. Biskan ga bagyo, init yung ginabagyo sa Bongbay. Pulo Pandan. So pagkatapos ng Pulo Pandan, San Enrique. Ba't na yan San Enrique? Ito sa piyak ka na mo. Kaya nag-water sampling ko. Nag-water sampling kami. Doon pandan kami nag-water sampling. Namit to be? May araw siya nga iba. Doon sa nag-chlorine residual. Okay man nila nga source. Namit man ang source? Hi, wala ka man. Kita ka mo sa source? Sang tubig. Teka mo sang tubig dari, okay lang? Okay lang sa Panaad. Nag-water source na kami to. Okay naman ang chlorine na may chlorinator naman. Pro, check man nila nga BPM sa ano ni nga ano regulator. Ari San Enrique Yes. Kilala ni Sir David ang sa ano? Hi. Ano si Sir David? Opo ni Sir ano? Siyempre hindi Ari si Ma'am Marilyn? Ari disa? Ari mo ay kay sulungon takaw. Mami bisita ka ma'am. Uy!
Sa totoo lang guys, sumama kami dito kasi narinig namin na dito makakain ang pinakamasarap na buko pie na pwede mong kainin sa tanang buhay mo. Kung hindi kayo mag-agree sa akin, tibili na kayo dito. At ito naman ang mannequin design ng San Enrique. Pagkatapos naming kumain ay agad naming pinuntahan din ang Silay City. Ang kanilang booth ay nagre-representar ng mga sinaunang bahay sa panahon ng Kastila. Since ang aking kasama ay from Talisay, gusto niyang ipakita ang nag-champion na gown ng kanilang mannequin at maipakita ang creativity nito. Shoutout din pala kay ng Maricon na hindi nila iniiwan ang kanilang booth. At parang may shooting sa loob ng Bago kaya sumilip na lang muna tayo at ipakita ang front ng Bago City booth. Fun fact! Ang bago din ay ang Rice Granary ng Negros Occidental. Sa kabilang booth ay ang Municipality of Hinigaran. Silipin nga din natin ang Municipality of La Castillana at dito ko nakita na may magandang falls silang na-set up at dahil mainit ang panahon, parang ang sarap maligo sa falls na ito. Tara at akyatin din natin ang booth ng City of Kabangkalan. At ito naman ang kanilang mannequin na nagre-representar ng Tiger of the South. Ito naman ang bubungad sa iyo pag pumasok ka sa booth ng Municipality of Hinubaan. Ang lugar na ito ay ang last municipality of Negros Occidental in the South. Halika kayo at pasukin din natin ang City of Sipalay. Sa Sipalay din matatagpuan ang mga magagandang dagat at mga white sand na minsan mo lang din mapupuntahan. Kari sa kandani, kag tanaw naman naton ang ila matahom nga manikin nga nagarepresentar sa mga indigenous material sa ila nga lugar. Ito din ang pagpackage ng Municipality of Cauayan sa kanilang mga indigenous materials. Napadaan lang tayo sa booth ng Moises Padilla. Happy to see you, Municipality of Isabela. Kaway-kaway sa Himamaylan. Napasilip din tayo sa magandang design ng Municipality of Binalbagan. Ang panghuli naming nadaanan ay ang Municipality of Pontevedra. Maraming salamat mga mami sir at don't forget to share at like sa video na ito.